Nanawagan si Pope Benedict XVI na patuloy na relief operations para sa mga naapektuhan ng pagbaha sa mga bansang Australia, Brazil, Sri Lanka at maging Pilipinas. Sa kanyang pahayag sa St. Peter's Square sa Vatican, sinabi ng Santo Papa na pinagdarasal niya mga taong nasawi at nawala ng tirahan. Mahigit 600 ang namatay sa Brazil habang naranasan naman ng Australia ang pinakamatinding pagbaha sa loob ng isang siglo. Sa Sri Lanka, libu-libong kabahayan ang nasira dahil din sa pagbaha. Ang ilang bahagi naman ng Pilipinas, binabayo pa rin ng malakas na ulan. Desidero assicurare il mio particolare ricordo nella preghiera per le popolazioni dell'Australia, del Brasile, delle Filippine e dello Sri Lanka. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Iba yung pag-iingat po tuwing tatawid ng Riles. Sa San Pedro, Laguna, isang SUV ang nabangga at nakaladkad pa ng tren. Si John Consulta, naka-alerto 24, exclusive. Wasak ang kanang bahagi ng SUV ito. Makalipas kalad ka rin ng tren ng PNR ng biyaheng Maynila sa bahagi ng Pasida Complex San Pedro, Laguna, dakong alas 5:05 ng umaga. Nakaladkad ng halos 30 metro ang SUV habang sakay ang dalawang babae. Di ko yung sakyan bigla eh. Okay. Parang hindi niya narinig yung yung kusina. Ayun, kaladkad siya. Kinilala ang driver ng SUV na si Maric Banag Agibor. Sugatan sa mukha ang kasama niyang humiling na wag niyang makunan sa kamera. Yung Everest galing sa loob ng Pasita, papalabas siya papuntang National Highway na hindi niya napansin, yung train pala paparating na rin. Inamin daw ng driver ng SUV na sa halip na preno, sininyador ang kanya naapakan nang mabigla sa pagdating ng train. Pero nagreklamong bukod sa napakadilim sa lugar, wala rin daw harang o warning lights kung saan siya tinamaan ng train. Wala eh. Paano ka hindi ma-aksidente? Madilim. Diba? Walang warning sign? Walang warning sign. Sagot naman ng Philippine National Railways, di raw sila nagkulang. Bukod sa mismong pagbusina ng mga tren bago sumabit sa mga crossing, meron din silang flashing lights at crossing keeper o mga tauwang nag-senyas ng bala sa mga parating na sasakyan. John Consulta, naka-alerto, 24. Nakahanap nga ba na isang Cebuana na mamahalin? Si Pangulong Aquino. Naging usap-usapan yan matapos bisitahin kahapon ng Pangulo ang Sinulog Festival ng Cebu. Nagbitiw pa nga siya ng ilang malalambing na salita sa Bisaya na itinuro raw sa kanya ng mga kaibigang Cebuano. Pakinggan po natin. President, once again, ladies and gentlemen, Before coming here, my Cebuano friends told me to say the following. Hinaot unta makakita ka og hinugugma diha sa Sugbo. I should tell you that yes, I have found love here. I am in love with the old charm of the city and the natural hospitality of the people. At maging ang palasyo may komento tungkol sa sinabing yan ng Pangulo. You think he will find love in Cebu, sir? He finds love everywhere. Naghain na ng reklamo sa Ombudsman ang isang empleyado ng Philippine Airlines na umano'y pinahiya at minura ni Congressman Eulogio Amang Magsaysay. Kasama ang ilang katrabaho sa PAP at mga miyembro ng Partido ng Manggagawa. Inihain ni Sara Ocampo ang kanyang reklamong grave slander at grave abuse of authority laban sa mambabatas. Matapos sa Ombudsman, nagtungo sa batasan si Ocampo para naman isumiti ang kanyang reklamo laban kay Magsaysay. Ayon naman kay Magsaysay, karapatan ni Ocampo na maghain ng reklamo, harapin lang daw niya ito sa Korte at sa Ethics Committee ng Kamara. At kung mabibigyan daw ng pagkakataon, handa raw siyang mag-sorry ng personal kay Ocampo. Abangan! Exclusive! Suspect sa pagkidnap sa isang bata noong magpapasko, lumutang para linisin ang pangalan pero ang ina ng bata ayaw maniwala. At si Pops Fernandez, isa sa mga bumisita kay Congressman Manny Pacquiao sa pagbabalik nito sa Kongreso. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.
Maganda.